welcome back again to my YouTube channel. So, kanina, nakapag-interview na tayo. Na-interview ko si Kuya Brian, nag-aaral siya sa Seneca. Buti na lang may free time kami kanina. Na-interview ko siya ng mabilis. So, mabilis din naman. So, kung mayroon pa kayong gustong itanong na hindi ko na itanong, comment na lang po kayo para itanong natin sa mga susunod na interview natin na international student. Tapos, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod na pang i-upload. So, simulan na natin yung interview. Pakilala ka muna, Kuya. Ako nga pala si Brian Paul Alcaide, isang international student dito sa Canada. 28 years old, nakatira sa Pilipinas sa Cavite. Anong kurso mo dito sa Canada, Kuya? Ang course na kinuha ko dito sa Canada, Hotel Restaurant Management. Yan din ba yung kurso na kinuha mo sa Pilipinas? Oo, yun din. Graduate ako ng HRM din, pero major siya sa cruise line. After mong graduate, nagkaroon ka ng experience sa Pilipinas before ka pumunta dito sa Canada? After ko graduate, 1 month lang ako nagpahinga, pero hindi pahinga kasi naghanap na rin ako ng work. Na-hire naman ako sa isang malaking hotel sa Manila, pangalan ni Marriott Hotel. Ang trabaho ko doon ay public attendant, housekeeper, gano'n. So, bakit mo naisipang maging international student dito sa Canada? Yun ang sabi kasi, madami namang pathway papunta dito sa Canada, pero ang mas madali is yung international student. Kaya, napag-isipan namin na mag-aral ulit, lalo ako, inisip ko din na, sige, mag-aral na lang ulit ako para, yun nga, makapasok dito sa Canada. Bakit Canada yung napili mo, Kuya, kaysa sa Australia? Di ba, mayroon bang mga pathway din ng student dun sa iba-ibang bansa? Oo, madami din. Pero kasi, nandito lahat ng pamilya ko. Sa side ni Papa, mga lola, mga tiyahin ko, nandito. Ibig sabihin, Kuya, wala kang binabayarang upa, budget sa pagkain? Oo, yun ang kinagandahan. Buti na lang may pamilya ko dito. So, magtatanong ako, Kuya, about naman sa pagdating sa school. Kasi madaming mga Pilipino nagtatanong kung mahirap ba ang aral dito sa Canada. Anong school mo pala muna, Kuya? Nag-aral ako dito sa Seneca College. Sa Seneca? Newham Campus. Okay. Bale, malayo yung school mo sa iyong bahay? Oo, medyo may kalayuan din. Almost 1 hour yung biyahe ko. From bahay hanggang school. Pagdating sa mga subject, Kuya, ilang subject ka sa isang araw? Kasi dito kasi sa Canada, 'di ba? Nag-aaral tayo tapos nagtatrabaho. So, ang kinuha ko, finull-load ko lahat ng subjects ko. Sa isang araw ko, 3. Balit 2 araw ko, Monday, Tuesday, 3 subjects. Talagang kinumpres ko silang lahat para natitirang araw, puro trabaho na lang ako. Sa isang subject, ilang oras yung tunatagal nun? Normally, tumatagal naman siya ng 1.5 hour, ganun. Pagdating naman sa pagpili ng schedule, Kuya, ikaw ba talaga ang pumipili nan or meron ng nakagawang group na pipiliin mo, nakaset na lahat? Kasi may mga kaibigan na rin ako dito, kaya mas gusto namin yung sama-sama kami. Ganoon din naman sa Pilipinas, kaya meron sa amin isang gumawa at tapos yun, tinatanong kung okay ba ang ganitong schedule. Lahat naman kami sumang-ayon. Madami kayong mga Pilipino sa kurso na kinuha mo dito sa Canada? Halos lahat Pilipino na naging classmate ko. Pagdating sa subject, Kuya, sa bawat subject ba, magkakaiba yung mga klase mo or kayo-kayo rin lahat? Ngayon kasi meron akong naiiwan na subjects, kaya ayun, medyo nahiwalay ako ng ilang subjects sa mga kaibigan ko dito. At saka medyo nagkaroon ng delay sa payment, sa tuition, kaya hindi ko na-save yung mga seats. Kaya napuno na rin yung ibang subjects. Kaya gano'n nangyari. Pagdating dun sa Kuya, palimbawa kung may bagsak kang subject, mahal ba yung bayad sa extra? Extrang para makuha mo uli yung subject na naibagsak? Kasi ganito yan, di ba? Ang binabayaran natin sa school is per subject.
Kaya ganun. Pag bumaksak ka, iti-take mo ulit, babayaran mo ulit yung subject. Ganun. Magkanong pumapatak isang subject, kuya? Hindi ko alam yung exact na amount, pero ang idea ko lang is parang almost 2K per subject. Ganun. 2K per subject. So, yung tuition mo sa isang SEM ay magkano po? Sa mga classmate ko, like yung mga okay naman yung schedule nila, wala naman sila naiwan, 8,400. Pero ako kasi, may naiwan ako, tsaka nagdagdag din ako ng 2 subjects kasi hindi ko siya na-enroll last time, napuno, hindi ko alam na pwede pala palitan yung general education. Kaya pumapatak ng 11,000 yung naging tuition ko. So, bawat SEM ba, kuya, kung wala kang na-delay na subject, same pa rin yung tuition mo kada SEM? 8,000 plus or minsan pumapatak siya na 9,000 to 10,000? Depende kasi last year, ang tuition namin, nagbayad ako ng 1 year, kaya ang tuition ko na yun 16,000, maybe 15,000. Pero nag-advise ang Seneca, ang government dito na magtataas daw ang tuition. Kaya this year, nag-enroll kami, medyo nagkaroon ng increase yung tuition namin. Kaya hindi namin alam kung magkano yung tinaas. Pagdating naman sa mga quizzes, kuya, anong klase yung pagpapaquiz nila dito? Online lahat eh. Kaya madali lang siya gawin. Kaya tawag dito, makakapag-review ka kasi on time naman sila nagsasabi na may quiz. Tsaka kapag magtitake ka ng quiz, yun lang, madali lang naman siya i-take. Hindi naman, yung subjects, kumbaga, madali lang mag-take ng quiz. Parang ganun. Yung klase ba ng dito, kuya, mga quiz parang katulad lang nung college tayo? Parang puro multiple choice or puro essay? Yeah. Depende sa subjects. Pero, ano ko ngayon, puro multiple choice. Ganun, minsan may essay, mix, halo, ganun. Madami rin kayong mga paperworks na oo. Kumpara mo sa Pilipinas, puro paperworks dito sa Canada. Saan mas mahirap ang aral dito or sa Canada? Sa Pilipinas? Pagdating naman sa hirap, lahat naman talaga may hirap kung hindi mo pag-aaralan. So, depende mo na lang kung paano mo siya gagawin. Pero pagdating sa school, yung sa mga requirements, tingin ko mas maluwag dito sa Canada. Pagdating sa ganun. Anong mas gusto mong maging kaklase, kuya? Kapwa Pinoy o ibang lahi? Kasi ako, mahilig ako sa mga, yung alam mo yung mga adventure, mga ganun, mga bagong friend. Kasi matagal na rin naman ako sa Pilipinas. Para mas gusto ko yung ibang lahi kumpara sa Pilipino. Kumbaga, para ma-enhance na rin yung aking pagsasalita sa English, ganun. Madali naman ba silang pakisamahan yung mga ibang lahi dito? Oo naman, kasi sa dami ko na na-meet na ibang lahi, lahat naman sila mababait. Pagdating naman, kuya, sa may mga may mga required ba na book na kailangan yung bilhin? Depende sa subject, lalo na yung, nakalimutan ko na sa subject, pero ngayon, meron kaming, yung financial. Bumili kami ng libro. Pumapatak siya ng magkano? 100, mahal talaga. Mahal. Kaya kailangan talaga may budget kapag nag-aral ka dito. Oo, kailangan talaga. Kailangan din ba may sarili kang laptop? As long as na may mahirapan ka, pero mas maganda talaga pa meron ka sarili. Mas maganda bang bumili ng laptop sa Pilipinas or dito na lang sa Canada? Kasi, depende. Kasi kung meron ka naman sa Pilipinas, pwede mo siya dalhin dito para, yun nga, hindi ka na bibili kasi mahal talaga. Kahit saan ka pumuntang bansa, mahal talaga lalo ng mga gadgets. Kaya, sabi ko lang, kung meron ka sa inyo, tiisin mo muna. Tsaka ka na bumili kapag yung, alam mo na, stable ka na. Ilan taon ka na dito sa Canada, kuya? Kaka 1 year ko lang, last September 19. Last September. Bali, nakakailang SEM ka na? Pang 3 SEM ko na to. Nakakatatlong bayad ka na ng halos kalahating milyon. Oo, grabe. Pagdating naman sa tuition mo, kuya, di ba nung dumating ka dito, part-time pa lang yung trabaho mo? Oo, pero
Pagdating ko dito kasi, hindi pa kagad ako nagtrabaho. Yung nga sinasabi nila, part-time, 20 hour per week lang daw. Saka, may papasukan akong trabaho noon, pero, kumbaga, sabi sa akin ng mga tita ko, mag-enjoy muna ako dito. Ganyan, wag ko muna daw muna intindihin yung trabaho, kahit isang buwan, gano'n. Kaya, nung nagpapahinga ako, tsaka naman pumasok yung unlimited hours na para sa estudyante. Mula nung nag-start ka magtrabaho, kuya, full-time na lahat nung nakuha mong trabaho or part-time lang? Nung una kong trabaho, part-time lang yung naging trabaho ko nun. Dun sa part-time mo, kuya, ilang buwan ka dun? Wait, bilangin ko lang ha. Naka 5 months din ako. Sa 5 months mo yun, nakaipon ka ng pang-tuition mo? Hindi. Hindi talaga sasapat kapag part-time lang para sa tuition? Hindi talaga sasapat. Pero, depende pa rin naman kung talagang sobrang mahigpit ka sa pera talagang ilalaan mo lang siya sa tuition, siguro makakaipon ka. Kung ikaw, kuya, no, wala ka namang gagastusing bahay, pagkain, possible makaipon ka. Paano naman dun sa mga ibang international student, meron silang bahay, pagkain, sila lahat na magbabayad? Yan talaga yung mahirap na. Hindi kaya kasi 20 per hour. Oo, kung 20 per hour talaga, kahit sa anggulo mo titingnan talaga hindi kaya. Pero syempre, hindi mo naman hahayaan na hindi ka makakaipon. Kaya yung iba, naghahanap ng isa pang job. Talagang, yun lang, talagang itatrack mo lang expenses mo, huwag ka masyadong magastos, talagang ipon kung ipon. Kung kaya mo naman bilhin yung gusto mong bilhin, tsaka na lang, kumbaga priorities muna. Kumbaga kasi, di ba, nag-aaral ka dito, madami kang bills, like food, tinitiran mo, yun muna. Kaya, payo ko lang sa mga international student, kapag nagtatrabaho kayo, talagang, yun, kung ano yung priorities nyo, priorities lang. Tsaka ano yung mga wants, needs muna. Pagdating naman, kuya, sa kasi may ibang mga international student talagang kumukuha sila ng mga as in talagang mag-isa lang sila tas ang dami nilang kinukuha ang mga hulugan. Yun lang kasi depende na rin kasi sa tao yun eh. Kung talagang sabihin na natin maluho, nasa lifestyle talaga, nasa kuya. Nasa lifestyle ngayon, sasabi natin maluho. Hindi natin masisisi sila kung gano'n. Kaya pag may nakaka-encounter tayo ng gano'n na sabi at ugali, taga magastos, i-guide natin. Siyempre, hindi rin naman, ito sabihin mo malaking pera dito eh, kumpara mo sa Pilipinas. Pero siyempre, mahal din bilihin dito. Kaya unahin muna talaga yung priorities. Mag-ipon. Tsaka ano yung mga wants mo, may mga katulad ng bagong phone, shoes. Sobrang dali lang kasing bumili dito, kuya? Sobrang dali lang talaga. Basta may credit card. Yun talaga. Kaya, disiplina lang talaga sa pera. Bali, nakailang trabaho na yung nakuha mo dito sa Canada, kuya? Dalawa lang. Dalawa pa lang. So, hindi ka naman nahirapan dahil pagdating mo dito, meron nang nag-iintay na trabaho? Pasalamat ko, ganun nangyari. Pero, syempre, ayun nga. Pero kuya, sa tingin mo, totoo yung mga sinasabi na iba na mahirap makakuha ng trabaho dito? Hindi naman sa mahirap, pero kasi dito sa Toronto, sabihin na natin, hindi natin maiwas isipin kasi ang dami ng tao, di ba? Kaya talagang, lalo na student. So, karamihan ng mga katulad ng mga negosyo, talagang hinanap nila yung mga pwede mag full time. Kaya medyo challenging pagdating sa ganyan, lalo na pag student ka. Sabi ko sa inyo, konting tiis lang. Kapag talo lang kayo, pwede naman kayo bumawi. Ganun. Pwede pa, katayo ka lang, ganun. Kumbaga, hindi ka natanggap, apply ka lang ulit. Huwag ka mapapagod, mag-apply. Kailangan talaga ba, kuya, dito may referral ka pagdating sa pag-apply din ng trabaho? Yun yung isang kagandahan kung may kakilala ka. Kung re-refer ka, that's good. Pero kung wala talaga, yun, talagang paglalaanan mo talaga, bibigyan mo talaga siya ng time para mag-apply ka ng trabaho. Ito, kuya, nung pagdating mo dito, sobrang nanibago ka ba? Parang na culture shock ka nung dumating ka dito sa Canada? Sobra talaga. Ano-ano yung mga naranasan mo na talagang bago talaga sa'yo? Unang-una, alam mo, yun yung pagtawid ko. Kasi ako,
kalalaking tao, hindi naman ako pagiging sexy, di ba? Takot talaga ako tumawid. Talaga yung talagang kinakatakutan ko sa lahat pagtawid. Iba kasi sa Pilipinas, Iba talaga no? sa Pilipinas. Doon ako natuwa dito. Apa, nakakatawid na ako ng safe, ganun, sa pedestrian, nakakalakad na ako ng maayos kasi wala na sumisingit. Ganun. Yun. Tsaka sa tao, oo. Sobrang polite ng mga tao dito. Pati mong pagbubuksan na nilang pinto. Lagi sila nagsasabi ng sorry, ganyan. Tapos, ano kuya, nung di ba naka-1 taon ka na dito, ano yung pinaka talagang struggle na naranasan mo dito sa Canada? Kasi, di ba, lumaki naman tayo sa Pilipinas kaysa dito. Na homesick lang talaga ako. Yun lang talaga yung naramdaman ko. Sobra akong nanibago kasi wala akong mga kaibigan sa gabi. Siyempre, nakapakalamig sa gabi, lalabas ka, di ba? At saka yung mga kaibigan ko, pamilya ko. Daling inuman pag nasa Pilipinas. Oo, lalo sa trabaho, di ba? Pagka-out, no? Gagala ka na. Gagala ka na. Wala, mas pipili mo na lang magpahinga. Medyo yun, homesick talaga ako. Yun lang naging struggle ko dito. Iba rin yung pagod dito ng trabaho ko kahit sabihin mong 8 hours ka lang nagtatrabaho compare sa Pilipinas. Hindi, alam mo bakit? Mag-iba talaga pagod dito kasi pagod dito, may pera ka doon, pagod wala pa, kulang pa. Hindi, pagdating lang kasi, napansin ko kasi kuya, sa Pilipinas, yung mga katrabaho ko sa hotel din ako dati. Pagka-out namin yung duty, madaling araw, nakakapag-party pa sila, nakapag-inom. Tapos minsan wala silang tulog. Nagtatrabaho sila. Parang walang nangyari na ganon. Ganon. Kasi oo nga, siyempre, ewan ko ba't nga iba dito. Ganon din pag-uwi ko din ng bahay, mas gusto ko na lang humiga kasi magpag-party. No, iba. Iba talaga. Pagpunta mo dito. Tapos, nahihirapan ka bang pagsabayin yung aral at trabaho? Para sa iyo? Depende na rin kasi sa tao yun Kasi ako dinidiskartehan ko na lang. Nahihirapan ako lalo na kapag maraming assignments. Doon lang. Pero pag yun nga, di ba siya nagsasabay yung trabaho ko tsaka aral ko. Buti na lang may phone, may data, ganyan. Tsaka may earphone. Kaya nakakapasok pa rin naman ako sa class. Naririnig ko pa rin sila. I-discuss ng prof, gano'n. Hindi ka nagsisisi nagpunta ka ng Canada, kuya? Ay, hindi. Mas worth it. Mas worth it kasi sa Pilipinas, siyempre, hindi ko naman binababa Pilipinas. Ang hirap talaga doon. Kung hindi issue yung pera sa Pilipinas, magka-Canada ka pa ba, kuya? Kung hindi issue ang pera sa Pilipinas, mag-stay ako sa Pilipinas, kung gano'n. Iba yung saya din sa Pilipinas, Iba talaga no? yung saya. Kasi kung iisipin mo yung happiness mo talaga, yun nga. Pag-compare natin yung Pasko dito sa Pasko ng Pilipinas. Walang tatalo sa Pilipinas. Kasi, paano ba yung Pasko dito, kuya? Pasko kasi, di ba, madami na rin naman Pinoy dito. Yun lang, kung sino pamilya mo dito, magsasama-sama kayo ganyan. Yun yung na-experience ko dito. Pero sa Pilipinas kasi, after ko sa family ko, nakakagala pa. Nakakapunta ako sa ibang bahay, nakakapunta pa ako sa ibang bahay, gano'n. Dito, kami-kami lang. Ganun. Nahirapan ka ba, kuya, noong unang winter mo dito sa Canada? Hindi naman kasi buti na lang talaga may mabait akong tita. Kasi lagi akong hatid sundo sa trabaho. Kaya nung winter, hindi ako nahirapan. Malapit lang yung trabaho mo. Malayo din. Kung mag-commute ka, almost 1.5 hours din. Dito sa bago mong trabaho, kuya? Mula sa bahay nyo? Malayo din to. Mga ilang Isa't kalahating oras din. Isa't kalahating oras. Isa din sa parang mahirap talaga, no? Kung ano lang yun, one way lang yun. Kung two way, yan. Edi 3 hours na, di ba? Parang ang pagod-pagod na yung biyahe. Sa bahay ka talaga mapapagod. Tapos gagawa ka pa ng mga activity, paperworks mo pag uwi. Yung mga ganyan. Mga ganyan talaga. Mahal ang pasahe? Yung pamasahe. Hindi ka nga pala naka-Andy. Kasi Andy Pass. Naka-Andy Pass ako. Ang problema lang kasi, Naka-double pair ka. Double pair ako. Nakatira kasi ako sa Vaughan. York region na yan. Iba na yung pamasahe. Yan lang. Doon pala na ano. Pero,
Kung iaano naman, ika-compute mo naman kuya, hindi ka naman lugi pagdating sa sahod, tsaka dun sa nagagastos mo everyday. Hindi, lugi talaga kasi double per ako. Tapos may food ka pa, hindi, or... Buti na lang, binabawalan ako ng lola ko. Yun yung Ba't magkano pumapatak kung sa isang araw mo kuya? Kasi, Na pamasahe. dito kasi, sa TTC, nakakatipid ako kasi student ako. Pag nagma-monthly pass ako, 128 lang binabayaran ko. Pero pag regular, 150 plus. Pero sa YRT, 150 plus binabayad ko. So kapag hindi ako nag-monthly pass, mas malaki pa rin yung magagastos ko. Pero hindi na rin kasi ako nagma-monthly pass eh. Hinayaan ko na lang. Ganun pala. Kaya mas tipid ka pa rin kapag naka-monthly pass. Monthly pass, tapos isa lang yung fare mo talaga na ano, halimbawa titisi ka lang talaga. Titisi ka Parang lang. kami titisi lang. Nakakagalaga. Huling tanong, Ano yan? madali bang makahanap ng jowa sa Canada? Oh my God. Pagdating sa ganyan, siguro, depende na lang sa inyo kung, siyempre. Hindi naman hinahanap yun eh. Kasi Kusa. kung saan naman nadating, depende naman sa tinitibok lang yung puso, di ba? Dito mo na nakilala yung girlfriend mo? Oo, dito ko na nakilala. At yun nga, sabi ko nga sa sarili ko, kahit nga sa mga kaibigan ko, humanap ka na dyan ng ibang lahi, yung lagi ibang lahi. Hindi. Sila maghanap sa akin kung pabiro ko sabihin. May girlfriend ka na ba? May girlfriend? Wala. Sila maghanap sa akin sa pabiro ko. Pero wala talaga akong balak na maghanap. Pero yun nga, dumating siya. Yun, nakilala ko. Mas maganda rin yung may partner ka kuya dito Oo, sa Canada. Kasi minumotivate ka eh. Ganun. Kumbaga, siya, pag nadadown ka, minsan di ba kasi tayo, mga tao, minsan, mas nakakapagsabi tayo ng damdamin natin sa partner natin, sa girlfriend natin, kumpara natin sa family natin, di ba? Kasi parang, yun nga, pumapasok din yung nahihiya ka, kasi gusto mo ipakita na, di, malakas ka, kaya mo, ganyan. Parang ayaw mo magpakita ng kahinaan sa family mo, ganon. Kaya, yun ang kinaganda na may partner ka rin dito. Sa bagay, lalo na pag winter kuya, no? Oo. Parang inaano nila depression pagdating na ng winter. Mm. So, ayun lang. Magpapaalam na kami. Thank you, Kuya Brian! Thanks.